natin mga kapatid. So, oras natin ngayon 3:20. So, after ng dive kami, quick dive lang. Tama natin yung dive body natin si John Spen. John Spen, siya! Alright, so yung spot natin, ganun pa rin, pabalik-balik. Kaya sana bless tayo ngayon at tingnan natin kung may magandang isda. Pero target ko ngayon mag-surgeon fish hunting o mamungit na. Kaya let's go! Kumusta mga Kaul TV? Another day, another spear fishing day. Kaya syempre tara, samahan niyo ako sa panibagong aksyon at hantingan at hanapan ng pangulam ng bayan. Ngayon kasama pa rin natin yung dive buddy natin si John Spen. After dun dive lang kami, quick dive syempre. Bago tayo magsimula, balikan muna natin yung kuha natin or clip natin kahapon. Nakakuha kasi tayo ng magandang good size na isda, isang shark mackerel or ansuhan. Kaya let's go and check the clip. At siya nga pala, kung bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell for awesome video. At pagka-share na din sa ating mga videos on Reels and Facebook. Thank you! At yun, may dumaan na palang mga ansuhan sa ibabaw natin, hindi ko napansin. Ngunit nung paglingon ko sa may kaliwang side, kita kagad natin. Kaya I took the aim and then take the shot. At yun, napakaganda ng tama. Na-stand ng isda natin. Hindi na tayo pinahirapan or inubusan ng reel. Kaya nung bigla ko nang hawakan, doon na gumalaw yung isda. Yun, buti na lang nahawakan na natin para secured na yung isda. So hindi siya stone shot, stun shot lang siya. Parang nabigla lang yung isda nung tinamaan na siya ng ating shaft. Kaya mercy killing tayo bago natin tuhugin. Napaka-importante yan para naman ethical way to kill the fish. At yun, pagkatapos ng clip natin kahapon, balikan na natin yung activity natin, yung kasama nating dive buddy si John Spen. At dito nakakuha tayo ng isang mungit or isang surgeon fish. Kaya good size na good size or decent size na rin para sa ganitong isda. Kaya secure na din natin. At dito sa second dive natin, may nakita tayong isang GT or giant toko. Hindi, isa palang lizard fish or striped lizard fish or two-spotted or reef lizard fish. So depende na kung ano or saan doon ang pinakamagandang pangalan o anong tawag sa ganitong isda. Pero dito tawag sa amin sa ganitong isda isang tambod or tambod pakan. So napaka decent size para sa isang tambod ito. And then our third dive for today, may nakita tayong isang needle fish or balo. Kaya ginawa ko, sinisid ko ng konti kasi nakaharap sa atin. And then ginapang ko ng konti para may makuha tayong magandang anggulo para sa pagkuha at pagtira ng ganitong isda. Kaya check natin yung clip and let's go! At siya nga pala, share ko lang, golden rule natin. Alam to ng mga kaspero natin kung bago ka pa lang sa ganitong hilig or sports o gusto mo ma-experience ang ganitong hanap buhay. Keep it on your mind na may golden rule tayo. Never dive alone. Always have a buddy. Napaka-importante niyan. Magandang may kasama kang magaling sa ganitong trabaho para may ma-share sila sa'yo sa mga dapat at di dapat gawin sa pamamana. Kung sa baga, gabay sa mga baguhan at respeto sa mga nauna. Kasi napaka-importante talaga ang may dive buddy. Kaya never dive alone, kaspero, and let's go! At siya nga pala, balikan natin yung clip natin at dito tayo lagi nakakuha ng mga yellowtail trevally or golden trevally. At dito, sa may kanang bahagi natin, may nakita tayong isang surgeon fish or isang napaka-decent size na indangan. So, ginawa ko, dinandahan ko yung spear gun ko na makakuha ng magandang anggulo sa pagtira. Kaya, yun, tinamaan. At dito, pa-resurface na tayo at biglang may nangyari.
yung bungee natin sa line, nagkabuhol-buhol sa ilalim. Ito yung pinakaayaw ko sa spear gun ko, yung bungee at yung line nagbubuhol talaga. Kaya dapat i-repair ko to kasi napakadelikado. Paano kung malaking isda yung natira natin? So babay spear gun tayo. So napakasayang. Sabi kayo. Utang ina. Ito yung sinasabi ko, nagbubuhol yung bungee ko sa line ko. So mamaya ko na yun ayusin. Secure muna natin yung surgeon fish or hindangan natin. So napaka good size or decent size niya. Kaya goods na to. May pang ulam na tayo. At dito may nakita tayong mga magagandang or good size na mga big eye scad or isang gutob. So bala ko sanang kuna ng isa pero sobrang ilap at masyadong wala na tayong hangin sa ilalim kaya resurface tayo. Babalikan natin yan mamaya. At yun na nga, binalikan natin. So antay lang tayo ng konti kasi babalik yun. And of course, pinaka basic technique natin, yung fish call natin. At yun na nga, lumapit na sila. Kaya focus natin yung pana natin at tira. At yun, tinamaan yung isa. Kaya goods na tayo, isa lang. Kasi marami-rami na din tayong nakuha. May indangan, tsaka may balo. At meron din tayong GT or Giant Toko. At dito may nakita tayong isang fusilier or isang suled. So napaka good size or decent size ng ganitong isda. Kaya syempre tirahin na natin. Napakasarap ng ganitong isda. Lalo na kapag piniprito o di kaya tinola. Kaya reservice na tayo para ma-secure natin yung isda. At dito may isang balo or needlefish din tayong natira pero hindi ko nakunan kasi nagmamadali tayo. Mga 2 seconds or 3 seconds lang yung gap natin para makakuha ng ganitong isda kasi medyo madilim na. At ito yung mga kuha natin. So goods na. May pang-ulam na tayo. Alright! At salamat nga pala sa mga solid supporters natin dyan. Shoutout din kay Nathaniel Navarro from Dinagat Island, Christian Capoy from Cagayan de Oro City, Cartus Jan from Tuburan, Cebu, Anro Lim Trinidad from Negros Orientals and Anglers Fish On, and Barangay TV from Lanao, Bacolod, at kay Joseph Cotanda at also John Lee Fishing TV. Shoutout sa iyo idol at kay Danny Perez. At yun, salamat sa mga solid supporters natin dyan at walang sawang panonood sa ating mga vlog or spearfishing activity. At dito magtatapos ang ating spearfishing for today. Salamat at sana nag-enjoy kayo at ingat! Babush!